And sa good side naman, ito guys, may opportunity na umangat yung inyong kabuhayan and matupad yung mga wish na dinadasal nyo, mga kapiksi, especially sa kaperahan, kasi yung iba sa inyo talagang sandamakmak yung sipag at tiyaga. Sabi ko nga sa inyo guys, yung iba sa inyo parang binubuhos nyo yung attention nyo sa kaperahan nyo, sa trabaho nyo, sa negosyo nyo, or kung ano man yung source of income nyo, and magdadala yan ng magandang bunga or magandang resulta sa inyo, mga kapiksi. So focus lang guys. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first quarter kapalaran. So January, February, March para sa 2025 mga kapixie. By the way guys, naka-upload na sa ating YouTube channel yung inyong 2025 kapalaran para sa bawat zodiac signs. If in case hindi nyo ba napapanood, punta lang kayo guys dun sa ating YouTube homepage and hanapin nyo lang yung mga videos na para sa zodiac sign nyo. So ito yung mga, unahin natin itong deck. Grabe, sobrang ganda nito mga kapixie. Ito yung mga mensahe sa inyo sa first quarter, mga pwede nyong ma-achieve, no, for first quarter ng 2025. So unang-una guys, magsisimula kayo ng bagong adventure, syempre dahil kayo ay bagong taon nito mga kapigsi, no? So syempre simula ng bagong taon, bagong pakikibaka, bagong adventure for some of you. For some of you, you may be finding your new passion in life, no? Kung ano yung gusto nyo, parang, or naghahanap kayo ng mga bago ba, no? Kumbaga something na magpapa-excite sa inyo, something na nakakuha ng interest nyo. For some of you, pwede rin kayong mag-travel if you want. And more on exploration ito, mga kapiksi, kumbaga parang nandun kayo sa stage na dinidiscover nyo pa kung ano pa yung gusto nyong gawin, kung ano pang wala sa inyo, hinahanap nyo, no? Ano pang pwedeng magdagdag ng spice, kumbaga, sa buhay nyo mga kapiksi. Okay? So, napakaganda, napaka-exciting para sa inyo guys. And this is a very, very nice energy, kalmado, peaceful. You will have a peace of mind sa first quarter ng 2025. Walang masyadong problema, walang masyadong sakit ng ulo, mga kapiksi. For some of you, parang ano, no, you enjoy the simple things in life. Sometimes kasi 'di ba, pagka nakafocus tayo sa mga material na bagay, alam mo yung parang walang katapusan eh. 'Di ba? Pero pagka you find happiness in simple things, sa mga bagay-bagay, parang madali kang makontento, therefore hindi ka na masyadong naghahangad ng kung ano pa. Alright? And ayan, oh guys, so for some of you, maaari nyong mabili yung mga desires nyo, mga kapigsi, no? Kumbaga parang pwedeng pinag-ipunan nyo ngayong taon, ngayon 2024, and by 2025 first quarter, pwede nyo nang mabili kung ano man yung mga binibili nyo, yung mga nasa cart nyo guys. Yung mga in-add to cart nyo ng mga ilang buwan pa, di ba? Minsan nasa cart lang, pinag-iipunan, tapos ngayon check out galore na, di ba? O kaya naman kung meron talaga kayong mga binabalak na i-purchase, no, yung mga malalaking bagay like kotse, bahay, lupa, or whatever. Depende naman kasi yan sa atin, no? But yeah, you might be able to buy those mga kapiksi. Maaaring meron na kayong sapat na kakayahan para bilhin yung mga nais mong bilhin sa buhay mo, and it will definitely give you a lot of happiness and satisfaction, guys. Alright? Okay, so comment down below, Cancer, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga mensahe na yan. So, tingnan natin yung ganap sa inyo guys ngayong January to March. Shuffle natin to mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman.
Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sa lahat ng gusto mag-avail ng course, Cancer, meron tayong promo ngayong December. Una, magbibigay tayo ng 15% discount. Pangalawa, magbibigay din tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal. So, pampaswerte sa buhay, sa pera, at saka sa love life. Sobrang ganda ng course and sobrang ganda ng promo, guys. Kaya i-avail nyo na. And meron din tayong bagong course, mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo. 20% discount until December 31, guys. Kaya avail nyo na. So, Cancer, kayo ay represent ng King of Cups. This is both negative and positive, mga kapiksi. Unahin natin yung sa negative, guys. Mag-ingat kayo, guys, especially sa... Actually, this is both sa relationship and sa pera. This is a very deceptive energy. Baka maloko kayo, guys. Sa pera, unang-una, kumbaga parang pag-isipan nyo munang mabuti kung saan nyo ilalagay yung mga pera nyo, especially kung mag-i-invest kayo. Meron kasi kayong parang desire na mapalagot nyo yung mga kaperahan nyo, mga kapiksi, okay? Pero yun nga lang, you have to be very careful kung saan nyo nilalagay, especially kung mag-i-invest kayo, para hindi kayo mabiktima ng mga panluloko, mga kapiksi. Ganun din sa relationship, guys. For some of you, you may be dealing with parang narcissistic type of person na medyo stubborn, matigas ulo. For some of you, pwedeng medyo isip bata or immature yung inyong partner or specific person. And yung sa iba naman, masyadong controlling. Parang masyadong masakit magsalita itong person nyo, mga kapiksi, tapos parang niloloko niya kayo. Yung parang pinapalabas niya na hindi siya yung may kasalanan, kundi kayo yung may kasalanan. Kahit na siya yung may kasalanan, kahit na binibetray niya na kayo, parang meron siyang kakayahan na i-twist, no? I-twist, ibig sabihin parang baligtarin yung sitwasyon and isisi sa'yo yung kasalanan kahit hindi naman ikaw yung may kasalanan. So, very deceptive energy. Mapaglaro ito, guys. So, for some of you, baka pinaglalaroan lang kayo ng iyong partner or specific person and you will be very heartbroken sa relationship. So, syempre, depende sa inyo yan, mga kapiksi, pagdating sa relationship. Basta, ingatan nyo na lang yung mga sarili nyo. Mahirap mahirap makialam sa relasyon, no? In short, matatanda na kayo, alam niyo na kung anong ginagawa nyo, guys. May mga relationship subliminals tayo na pwedeng makatulong if in case gusto niyo maging maayos yung relationship niyo, mga kapiksi. And ito naman yung sinasabi natin, mga travel and adventure, guys. Yung iba sa inyo, parang nag-iipon kayo ng pera, mga kapiksi, no? Or ng budget para makapag-travel talaga, makapagsimula ng mga adventure sa buhay nyo. Ayan, no? Diba yung sinabi natin kanina na adventure, travel, exploration. So, especially sa inyo, Cancer, talagang pwedeng nyo siyang ma-experience ngayong first quarter ng 2025. So, i-mind nyo na yan, guys, sa comment section. Yung maganda lang. Adventure, travel, bakasyon. Yung iba sa inyo, baka ngayon lang kayo magbabakasyon. Baka hindi kayo nakapagbakasyon ng holidays, no? So, baka sa first quarter pa. So, what else? Tingnan pa natin, mga kapiksi. Ito'y January to March. So, 3 months. Pwede siyang panoorin ng paulit-ulit sa January, sa February, sa March. Tapos, ibangga nyo siya sa monthly reading nyo para dun sa mga buwan na yon. So, dito, guys, again, no, unahin muna natin yung mga negative. Meron ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Pwedeng fire element kayo or you may be dealing with a fire sign. So, for some of you, guys, nagkakaroon kayo ng conflict, especially din sa relationship, guys. Yung sinabi natin kanina na problema sa relationship, nandito pa rin yung conflict sa relationship, mga kapiksi. And mas applicable siya kung LDR kayo nitong person mo, mga kapiksi. Parang habang mas tumatagal yung issue nyo,
ng person mo, mas lalo din siyang bumibigat para sa inyo. Okay? So, to the point na parang hindi nyo na alam kung anong gagawin nyo. Nandun yung naghahalo yung lungkot at saya ba. Kumbaga malungkot kayo sa nangyayari. Pero masaya din kayo na kahit paano hiwalay kayo or LDR ba? Kasi imagine pag parang feeling ko if ever na magkasama kayo sa isang bahay, araw-araw kayo nag-aaway ganyan. Pero dahil LDR kayo, parang kahit paano pabor sa'yo na hindi mo siya nakikita. Kasi nakakaiwas ka sa kung ano mang klaseng gulo pa yung pwedeng nyong ma-experience. So, it's a blessing in disguise. It's a blessing as well. And a curse as well. Diba? Kasi parang ang hirap i-fix ng relationship kapag magkalayo na nga kayo tapos may problema pa kayo. Diba? Minsan nga, magkasama na, ang hirap pang i-fix nung problema, lalo pa kung LDR. Pero magkakaroon din dito ng forgiveness, guys, and maayos din yung relationship nyo as long as willing kayo na trabahuhin talaga, no? Effortan talaga yung relationship nyo. So, syempre, ano yan, effort sa pagdadasal, effort sa positive mental diet, okay? And yung wag bang matrigger, yun yung pinaka dapat na iniiwasan natin. Cancer, yung matrigger tayo sa nakikita natin sa 3D, sa ating physical reality, because the more na natitrigger tayo, the more na lalala lang yung sitwasyon natin, guys. Okay? So, yan yung nakita natin. And sa good side naman, mga kapiksi, yung mga opportunity na hinahanap mo, yung ine-explore mo, ayan, di ba? Yung kagaya ng sinabi ko kanina, may kita mo kung ano yung, kumbaga yung iba sa inyo, pwedeng makakita kayo ng bagong passion, or bagong inspiration, bagong opportunities din, mga kapiksi na gusto mong gawin sa buhay mo. So, parang doon mo na lang binubuhos yung oras mo, imbis na sayangan mo yung energy mo sa relasyon, no? Yung iba sa inyo parang binubuhos na lang sa sarili, mga kapiksi. Okay? So, ito i-main nyo itong mind opportunities, mind new inspiration, and ito na, guys, no, yung magkaroon ng harmonious relationship. Itong harmonious relationship, guys, mag-a-appear lang yan kapag nagkaroon ng forgiveness. Okay? Hanggang hindi nyo napapatawad yung person nyo, hanggang walang forgiveness, wala ding harmonious relationship. So, hanggat hindi kayo marunong magpatawad, walang acceptance and forgiveness, wala ding space yung harmonious relationship sa buhay nyo. That's why importante talaga yung matutong magpatawad, mga kapiksi. Merong separate chapter yan sa book ni Florence Scovel Sheen, yung Law of Karma and Forgiveness. So, tingnan natin what else, mga kapiksi. So, nandito pa rin yung patuloy na pananakit ng ulo nyo, mga kapiksi. So, this is parang roller coaster energy sa inyo, Cancer. Yung sa pera nyo, wala tayo masabi, no? Pero yung mostly ng problema nyo, guys, is more on sa relationship pa rin, mga kapiksi, na parang yung iba sa inyo, natrap na kayo dun sa negative circumstances sa relationship nyo, na palagi masakit yung ulo nyo dahil sa partner nyo, masakit yung ulo nyo dahil sa mga negative circumstances na nangyayari sa relationship nyo. And habang tumatagal, parang lalo lang kayong nadidismaya about your person. So, again, guys, depende yan sa effort nyo, depende kung gusto nyo pa, depende kung ayaw nyo na. Pero whatever happens, kahit ano pang kalabasan ng relationship nyo, ang importante is huwag nyo pa rin kakalimutan yung sarili nyo, mga kapiksi. And this is peace of mind. So, yung nakita natin na calmness, mga kapiksi, depende yan sa inyo. You will only feel calm kapag sabi ko nga, no, nagkaroon kayo ng forgiveness, pagpapatawad. Kasi pag nag-forgive kayo, guys, wala na, kinalimutan nyo na lahat ng mga masamang gawain ng person mo. And hindi na kayo matitrigger, hindi nyo nahahayaan na masira yung mood nyo, di ba? So, yun yung nagagawa ng forgiveness, mga kapiksi. Sabi ko nga sa inyo, hanggang hindi kayo natutong magpatawad, hindi talaga kayo magkakaroon ng harmonious na relationship. So, try nyo matutong magpatawad, mga kapiksi. Practicing nyo lang.
baka sakaling umayos-ayos yung pakiramdam nyo guys, okay? And sa good side naman, ito guys, may opportunity na umangat yung inyong kabuhayan and matupad yung mga wish na dinadasal nyo, mga kapiksi, especially sa kaperahan, kasi yung iba sa inyo talagang sandamakmak yung sipag at tiyaga. Sabi ko nga sa inyo guys, yung iba sa inyo parang binubuhos nyo yung attention nyo sa kaperahan nyo, sa trabaho nyo, sa negosyo nyo, or kung ano man yung source of income nyo, and magdadala yan ng magandang bunga or magandang resulta sa inyo, mga kapiksi. So focus lang guys, i-main nyo na to guys sa comment section. Main ka to para ng pangarap, pag-angat ng buhay, more money, yan, at saka yung mga inspiration, opportunities, yan yung nakikita natin, at saka yung mga no adventure exploration guys. So yan yung mga positive energies for you ngayong first quarter guys. Comment down below. Sa relationship naman guys, pwede nyong pakinggan yung mga relationship subliminals natin para ma-fix yung relationship nyo kung gusto nyo lang naman guys, okay? Alright, ito yung ating 2025 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.